Nagwawala na naman si Miss Valentine. Nabuhay na naman ang dragon sa kumpanyang to. Diyos ko! Ilan lamang yan sa mga sinasabi ng mga empleyado habang nagwawala si Valentine sa kanyang opisina. Ang tanging dahilan ng kanyang inis at galit ay dahil nasira ang isang project na matagal niyang pinagplanuhan dahil lang sa palpak niyang empleyado. Hindi niya matanggap na ang kanyang pinsan pa ang gumawa ng solusyon at napunta pa rito ang credits na ginawa niya. All of you, get out! Sigaw niya at tinuro ang pinto. Mga wala kayong silbi! Tiningnan niya ang mga ito at napayoko at dahan-dahang umalis. Huminga siya ng malalim at inis na pinagmasdan ng mga dokumento na ibinalik sa kanya. Nang gagalaiti siya sa sobrang galit, nang pumasok si Marco dala ang isang baso ng tubig. Ma'am, galit ka na naman. Hinuso nito ang labas ng opisina niya. Natatakot sa iyo yung mga empleyado mo. Wala akong pakailam, Marco. Ang tanging may pakailam lang ako ngayon, itong proyekto na matagal ko nang ginawa. Tapos bigla na lang mawawala sa palad ko. Iritadong tanong nito at kinuha ang baso ng tubig. Bakit? Ano po ba nangyari, ma'am? Tanong ni Marco. Ang magaling na si Charil, kinuha ang credits ng paggawa ng building. Akalain mong binili niya yon ang hindi ko alam. Tapos malalaman ko na lang na hindi na ako pwedeng mga ilam doon dahil nasa kanya na ang ownership ng building. Galit niyang tanong. Ibig sabihin, sinulot ni Ma'am Charil ang building? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Napairap siya at padabog na naupo sa kanyang upuan. Pinaghirapan niya ang building na iyon at lahat ng pawis at dugo niya ay inilaan niya para roon na sa isang iglap lang ay nawala na ang lahat sa kanya. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Marco na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ano gusto mong gawin ko, ma'am? Ang umalis sa harapan ko. Sarkastikong saad niya. Ouch! Madramang humawak si Marco sa dibdib nito. Ayaw mo na kagad sa akin. Nanliit ang mga mata niya. Kung nandito ka para asarin ako, umalis ka na. Kung ayaw mong tumaan ka sa akin ito. Tinaas niya ang marker. Tinamaan na po. Mahinang bulalas ni Marco at lihim na ngumisi. Ano? Iritadong tanong niya. Aalis na po, Miss Valentina. Kinuha nito ang tubig at dahan-dahang umalis. Sa sumunod na oras ay pinuntahan niya ang building na iyon. Nagpanggap siyang sorbetera ng ice cream at naglakad-lakad sa building na iyon. Nangunot ang noo niya nang makita ang isang pamilyar na bulto ng isang lalaki at si Charil habang pinagtatawanan ang mga ito. Ate! Ate, pabili po! Sabi ng isang batang babae. Wait, saan niya habang nakatingin sa building? Ate! Ate, gusto ko po ng ice cream eh! Pabili na po ako! Pangungulit ng batang babae. Sabi ko nga sandali lang. Masungit niyang sagot. Hindi pa rin tinitingnan ang batang babae. Ate! Sigaw ng batang babae. Ano? Iritadong bulyaw niya sa batang babae. Sabi ko nga sandali lang eh. Nagulat siya nang umiyak ng malakas ang bata. Sa sobrang gulat niya ay napatingin siya sa paligid at pinagtitinginan na pala siya ng mga tao. Nataranta siya dahil wala talagang laman ang dala niyang lalagyan ng ice cream. At wala rin talaga siyang dalang wallet dahil iniwan niya sa kotse. Shhh! Pangaalo niya sa bata. Ayaw mo ko bili ice cream? Umiiyak na bulyaw nito. Kasi kinagat niya ang labi at naisip na hindi talaga siya pwedeng magkaroon ng anak. Ano kasi? Mommy! Sigaw ng batang babae habang umiiyak. Hindi niya natuloy alam kung anong gagawin dahil nawawala ang focus niya sa building na kinuha ng karabel niyang si Charil. Tiningnan niya ang batang babae hanggang sa makita niya si Marco na binigyan ng ice cream cone na may strawberry ice cream flavor. Nakahinga siya ng maluwag dahil malapit na siyang mairita. Huwag ka na umiyak, baby. Papaluin natin yung masungit na babaeng yan. Nakangiting saad ni Marco sa bata habang pinupunasan nito ang pisngi. What? Iritadong singhal niya. Sige na, baby. Doon ka na ha. Papagalitan ko lang siya. Tinuro siya ni Marco at sinamaan ng tingin. Nanlaki ang mga mata niya at napatanong sa sarili kung anong karapatan nito na pangdilatan siya ng mga mata. Humalokip-kip siya roon at inirapan ang taong pinag-uusapan siya at nang makabalik si Marco ay hinila siya nito na parabang isa siyang laruan. Grabe ka, ma'am. Pati bata napapaiyak mo bukod sa mga empleyado mo. Hindi makapaniwalang sabi ng binata. Wala akong ginagawa sa kanya. Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko, no? Umirap siya sa kawalan.
Abuti na lang at sinundan kita. Kasi kung hindi, baka dinala ka na sa barangay at doon ka nireklamo ng bata. I can buy them. Tumawa si Marco. Naku, baka nga ron ka pa matulog sa rehas na madumi. Amoy panis at higit sa lahat, makakakain ka ng lugaw. Pakaramdam niya ay namutla siya sa sinabi nito. At kung iisipin niya na matutulog siya kasama ang ibang prisoners, pakaramdam niya hindi iya iyon kakayanin. Napalunok siya at hindi maiwasan na maisip ang sinabi ni Marco. Really? Tanong niya. Yes, ma'am. Naku, abuti na lang talaga at kaya ko magpaamo ng bata. Ikaw na lang yatang hindi ko mapaamo eh. You know what? Pinagawlo ko mo siguro ako. Akala mo siguro madadaan mo ko sa ganyan? Hello, hindi ako nagbibiro, ma'am. Totoo nga man sinasabi ko, no? Saad ni Marco at tiningnan siya. Napairap siya at napatingin sa building. Hindi pa siya tapos sa pag-iimbestiga at ngayon pa lang ay naiisip niya kung sino ang kasama nitong businessman. Kailangan niya makuha ang proyekto nito o tumanggap ng mas malaking proyekto na alam niyang uunlad. Habang nag-iisip siya, ay tumunog ang cellphone niya at nakitang si Mr. De Leon na siyang ikinagulat niya. Hello, Miss Valentina. Pagbati nito, napatingin siya kay Marco na nakatingin lang din sa kanya. Napakurap siya dahil malaking kliyente itong tumawag sa kanya. Mr. De Leon? May business offer ako. Can we meet? Tanong nito sa formal na boses. About the building. Nasa board meeting si Valentin kasama si Marco. Pumunta lang naman ang isang mayaman na businessman sa kanyang kumpanya para sa isang proposal tungkol sa isang high-end condominium building. Habang nagdidiscuss siya, ay panay ang pag-aasikaso sa kanya ni Marco sa mga presentation na gusto niyang ipakita. Aba, ibang closest niyong dalawa. Puna ni Mr. De Leon. Sa tuwing may meeting ako ay ganyan silang dalawa. Parang hindi mabubuhay ang pamangkin ko kapag wala ang sekretarya niya. Natatawang sabi ni Uncle Christopher niya. Tumawa si Mr. De Leon at tiningnan sila. Maging sa tubig ay hindi mawawala ang baso sa lamesa. Napalanok siya at napatingin kay Marco na tila walang naririnig dahil abala ito sa paghiwa-hiwalay ng mga papel para sa mga board. Namula ang pisngi niya at nakaramdam siya ng hiya dahil sa papuri ng mga matatanda. Magbulan na maging sekretarya niya kasi ito ay ang kabisado na nito ang mga kailangan niya, mga hindi dapat at dapat gawin. Nasanay lang po siguro kami sa isa't isa. Saad niya at natawa ng kaunti. Kabisado ko po kasi ang boss ko. Sagot naman ni Marco at ngumiti. Mukhang ang kabisado niyong isa't isa. That's a great bond. Saad ni Mr. De Leon at napatango-tango. Natawa rin siya, ngunit ramdam niya ang kakaibang kalabog sa kanyang puso. Tinaliman niya ng tingin si Marco na kinagat ang labi upang itago ang ngiti bago ito umupo sa hindi kalayuan sa kanya. Nagsimula muli siya sa kanyang presentation sa designs at detalye ng building na ipapatayo nilang dalawa ni Mr. De Leon. Pagkatapos ng kanyang pagpapaliwanag, ay tumikhim si Mr. De Leon at tumangu-tango habang nakatingin sa mga plano. Impressive! Kung may papatayo natin ito ng ayon sa disenyo, magiging isa itong landmark sa lungsod. Nagpasalamat siya at nagpatuloy sa pagbibigay diin sa mga detalye ng proyekto. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin ay nakikita niya si Marco na maingat na inaayos ang projector at binubuklat ang mga dokumento para sa susunod na bahagi ng kanyang presentation. Boss, Bulong ni Marco habang inilalapit ang folder sa kanya. Ito po yung section tungkol sa amenities. Baka gusto nyo nang ipakita. Napatingin siya rito at saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Mabilis siyang umiwas, ngunit ramdam niya ang init ng pisngi niya. Salamat. Mahina niyang sagot bago muling humarap sa board. Pilit pinapakita ang pagiging formal niya. Kitang-kita ko na may tiwala ka sa sekretarya mo. Puna ni Mr. De Leon na may halong biro. Hindi lahat ng boss ay ganyan. Napangiti siya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Oo, sir. Isa siya sa mga dahilan kung bakit maayos ang takbo ng kumpanya. Sa gilid, bahagyang kumagat si Marco sa labi. Pinipigilan ang ngiti at saka marahang tumango. Nagpatuloy ang meeting. Ngunit sa bawat papuri ng mga matatanda, lalong bumibigat ang tibok ng puso niya. Hindi lang dahil sa proyekto, kundi dahil sa presensya ng taong kabisado na ang bawat galaw niya. Thanks sa oras mo, Miss Valentina. Nakangiting sabi ni Mr. De Leon at tiningnan ang sekretarya niya. Ngumiti rin siya pabalik at nakipagkamay. Salamat din sa pagpapaunlak sa kumpanya ko.
Nang matapos ang araw na iyon, ay hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Kaagad niyang pinatawag ang kanyang team at sinabi ang plano niya, habang si Marco naman ay abala sa mga paperwork sa labas. Nang matapos ang araw ng kanilang pag-uusap, ay niyaya niya ang binata na kumain sa labas. Libre mo ba ako? Tanong ni Marco habang nakasakay sila sa elevator. Ayaw mo ba? Minsan lang to. Tumawa si Marco at tinignan siya. Malangat hindi ka masungit ngayon. Mas maganda ka talaga kapag nakangiti. Pero mas gusto ko kapag masungit ka. Nagsipagtaasan ng balahibo niya sa kanyang batok nang marinig ang sinabi nito. Mabuti na lang at bumukas ang elevator at agad silang lumabas. Tinignan sila ng mga empleyado kaya inayos niya ang coat niya habang naglalakad sila palabas. Korean restaurant, kagaya ng gusto mo. Saad niya na makasakay sila ng kotse. Ngumiti ang binata. Thanks, boss. Promise, hindi ka magsisisi ron. Siguraduhin mo lang ha. Pinigilan niya ang umisi at diretso ang tingin sa daan. Nakarating ang kaagad sila roon at mabilis silang pumasok. Hinarang kaagad sila ng waitress na tila namamanghang nakatingin sa kanilang dalawa. Table for two. Saad ni Marco. Couple po ba kayong dalawa? May VIP room po kami para sa inyo. Kasama po yung bulaklak at isang bucket ng wine. Nakangiting saad ng waitress. Natigilan siya at dahan-dahan na napatingin kay Marco na nagulat din. Pakiramdam niya ay hindi siya nilulubayan ng mga taong tingin sa kanila ay may relasyon. Sige miss, kukunin na namin yun. Nakangiting sabi ni Marco. Ano? Tahimik niyang gulyaw. Wala namang masama. Tsaka may bulaklak. Ngumiti si Marco at tinawakan ang likod niya bilang pag-alalay. Tara na, boss. Nakagat niya ang labi niya, lalo na nang makitang ngumiti ang waitress sa kanilang dalawa. Nagtagis ang panga niya at sinamaan ng tingin si Marco na maaliwalas ang muka habang inaalalayan siya papasok ng VIP room. Nox, tulips pa. Paborito mo tong bulaklak, di ba? Advance celebration na yata natin tong araw na to. Nakangising sabi ni Marco. Plano mo to? Lo, hindi po ah. Umiling ito. Sayang kasing promo. Napakamot ito sa batok at umiwas ng tingin. Mas makakamura tayong dalawa. Napakurap siya at may parte sa kanya ang bumagsak. Hindi niya alam kung ano iyon. Kumain sila ng sabay ng araw na iyon at habang pinagmamasdan niya ang tulips ay hindi niya maiwasan na mapatingin kay Marco. Tunay kasi nakabisado na siya nito. Ngunit habang siya, hindi niya pa alam kung saan ito nakatira o kung sino ang mga magulang nito. Thanks, Marco. Bigla niyang saad at pinaglaruan ng kimchi. Para saan, boss? Ngumunguya pa si Marco nang magtanong at magangat ng tingin sa kanya. Umiling siya. For celebrating with me. Nagangat siya ng tingin at nagkatinginan silang dalawa. Ikaw pa lang ang taong nakasama ko sa celebration. The ex-girlfriend is here. Nabalitaan mo na ba yung kasunduan na naipadala ko sa'yo? Nagtagis ang panga ni Valentine nang marinig ang sinabi ni Caril. At kasama pa nito si Arthur na ngayon ay nakatingin sa kanya. Hindi niya magawang matawa, ngunit ipinakita niya kung gaano siya kakalmado sa mga nangyayari. Lalo na't ngayon, nakuha na niya ang ninanais niyang proyekto. It's been a while. Saad ni Arthur at ngumiti. Kala ko, di na talaga tayo magkikita pa. Well, hindi kita gustong makita. Narinig niya ang pagpipigil ng tawa ni Marco sa kanyang gilid. Nakita rin niya ang pangangasing ng mukha ni Arthur nang sabihan niya iyon, ngunit wala siyang pakailang paroon. Kaagad niyang pinasadahan ng tingin ang building na sana ay siya ang naghahawak. Lalo na't mag-asawang Japanese ang may-ari nito na matagal na rin niyang kliyente. Nabasa ko nga yung pinadala mo, pero alam mo kung ano nakakatawa? Tiningnan niya ang pinsan niya. Pailalam ka pa rin kung tumira, Charil. Ginagawa ko lang ang best ko, Valentine. Ginagawa ko lang ang tama dahil alam kong kaya kong building na to. Isa pa, alam nating pareho na hindi muli niya ang gawain ito. Lalo na't marami ka pang pending projects. Sabihin na lang natin na narito ako para tulungan ka sa mga gagawin mo. Nakangiting sabi ni Charil. Ngumiti rin siya pabalik. No thanks. Isa pa, may mas mahalaga akong proyekto. Kaya naman hindi na ako mangingialam pa rito sa isang cheap, walang tibay at halos luma na. At sino naman ang businessman na nagtitiwala sa'yo? Natatawang tanong ni Charil. Tiningnan niya si Arthur na namulsa at naghihintay ng kanyang sagot. Ngunit ang mukha nito ay nangiinsulto. Mas lalong nag-alab ang kanyang galit sa mga ito. Ngunit agad din siyang kumalma nang ibigay ni Marco ang puting folder.
Mr. De Leon trusted me with the project, Charil. Gusto mong i-check? Nangaasar na tanong niya. Natigilan ito. What? Nakuha ko ang deal na matagal ko nang gustong makuha. Kaya hindi ko na kailangan ng mga to. Tinumba niya ang mga buhangin at ngumiti. No! Hindi ka bagay sa project na to. Hindi ka bagay sa mga ganitong klase ng project. Sadly, para sa akin talagang paggawa ng building. Kung balak niyo kong kalabanin, siguraduhin niyong magugustuhan ko. Umalis sila roon at dumiretso sa kanyang opisina para umpisahan ng mga dapat gawin. Nangunot ang noon niya habang ginagawa ang design na gusto niya para sa isang high-end condominium building. Natigilan lang siya nang pumasok si Marco na may dalang snacks para sa kanya at ang paborito niyang Spanish latte. Busy? Tanong nito at nilapag sa bakanting lamesa ang kape at snacks niya. Super. Malaking project to, kaya dapat lang na maging hands-on ako. Gusto ko maging perfect to. Bakit? Tanong ni Marco at dinungaw ang ginagawa niya. Natigilan siya at napatitig sa kanyang ginagawa. Ilang sandali siyang natahimik at naalala kung bakit nga ba niya ito ginagawa at kung bakit masungit siyang CEO sa lahat. Tiningnan niya si Marco na napatingin sa kanya at doon niya naramdaman na komportable talaga siyang makipag-usap sa kanyang sekretarya. Ayoko magkamali. Magkamali saan? Tanong ni Marco at umupo sa upuan na nasa tapat ng lamesa niya. Nakagat niya ang labi at huminga ng malalim. Ayoko maulit-ulit ang nangyari dati, Marco. Nawala ang daddy ko dahil sa maling pagkakagawa ng building. Nauna kong project na maging engineer ako. Hindi ko alam kung ano nangyari o saan ako nagulan. Nawalan ako ng pag-asa hanggang na-stroke si mommy. Kaya kailangan kong palaguin ang kumpanya na pinaghirapan nila. Natigilan si Marco at napatingin sa kanya. Nangilid ang luha sa mga mata niya, ngunit nanatili siya ang pagiging kalmado niya. Nagulat siya nang hinawakan ni Marco ang pisngi niya at doon niya napagtanto na tumuro na pala ang luha niya. It's okay, boss. Saad ni Marco at hinaplos ang pisngi niya. Lahat ng tao nagkakamali at hindi natin maiiwasan ng aksidente. Pero ngayon na ikaw na CEO ng kumpanya, kampante ako na magiging successful ang project. Sa tingin mo ba, kaya ko? Ngumiti si Marco at lumayo ng konti sa kanya. Bakit hindi? Mr. De Leon trusted you, boss. Alam kong kaya mo. Sa hindi inaasahan, ay napangiti siya sa sinabi nito. Napatango siya at napatingin sa kanyang mesa at nakita roon ang isang banana bread na paboritong-paborito niya. Nagkatinginan silang dalawa ni Marco at sa hindi inaasahang pagkakataon ay sabay silang napangiti at napailing sa isa't isa. In fairness, ang ganda mo kapag tumatawa o nakangiti ka. May dimple ka pala. Napawi ang ngiti niya at pumormal ang kanyang muka. Bakit? Ngayon ko lang ba nakakita ng babaeng may dimple sa pisngi? Masungit na ulit. Natatawang tanong ni Marco. Napaismid siya at binalik ang tingin sa ginagawa niya. Anyways, pakidala to sa design team at sabihin sa kanila na the usual design. Okay, boss. Tinuro ni Marco ang Spanish latte. Inumin mo na. Baka mawalang pagiging masungit mo. Okay. Pwede ka nang umalis. Tiningnan niya si Marco at aaminin niyang sobrang gwapo talaga nito. Mestizo, maputi ang mga ngipin, matangkad, malaki ang pangangatawan, at malakas ang sex appeal. Karamihan sa mga empleyado niya ay nahuhuli niyang kasama nito o kaya naman ay kasama ni Marco ang mga lalaking empleyado. May girlfriend ka na ba? Casual niyang tanong sa palabas na si Marco. Natigilan ang binata at nilingon siya. Wala, boss. Bakit? Stop flirting with my employees. Hindi sila makapag-focus ng dahil sa'yo. Masungit niyang agap. Natawa naman si Marco. Akala ko gusto mo mag-apply bilang girlfriend ko. Asa ka? Agap niya at tinaas ang ballpen niya. Umalis ka na bago ko pabato tong ballpen na to. Tumawa lang si Marco at agad na umalis. Naiwan siyang napailing na lang ngunit may ngisi sa labi niya. Ilang linggo ang nakalipas ay naging abala si Valentin sa kanyang ginagawa. Nagsimula na rin siya sa kanyang project at nagsimula na rin ang team niya sa mga bagay na inuutos niya. At nagsimula na rin mabuo ang building. Ma'am Valentin, hinihingal na tawag ni Engineer Alora. Napatingin siya sa kanyang head engineer na naka-assign sa proyekto. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang pag-aalala, kaba at takot sa mga mata nito, dahilan para mapalunok siya. Ano nangyari, engineer? Kalmadong tanong niya. Ma'am?
Kabadong tawag nito sa kanya. Ano nangyari? Napalunok si Alora. Nag-collapse po ang building. Maraming empleyado din nala sa ospital. At ang iba naman po, sugatan. Ano? Tumaas ang boses niya dahil sa gulat. Nagulat na lang po kami, ma'am. Bigla na lang pong nag-iba yung construction site. May mga nahulog din po. Ma'am, ano pong gagawin namin? Nagmamadali siyang pumunta sa lugar kung nasaan ang building. Pagkababa niya ng kotse, ay gano'n na lang ang panlulungo niya nang makitang gumuho ang ginagawa nila. Napatingin siya sa gilid at nakita ang 3 ambulansya na dinadala ang mga empleyado sa ospital habang ang iba ay sugatan. Boss, nanlaki ang mga mata ni Marco nang makita siya. Marco, ano nangyari? Tiningnan niya ang binata. Bakit? Wala rin kaming ideya, boss. Nagulat na lang kami tumagsak ang building. Kaya agad akong tinawagan nila. Tinitingnan pa kung anong cause kaya maghintay tayo rito. Saad ni Marco at pinagmasdan siya. Engineer, tawag ng isang businessman. Sir, ano nangyari? Bumuntong hininga ang businessman. Lumang materyales, marupok ng kagamitan, at mga tornilyo na kumakalas sa bawat gilid, kaya't gumuho. Natahimik ang paligid at ang ingay ng mga ambulansya at sigaw ng mga tao ang umaalingaw-ngaw sa tenga niya. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang proyekto ang bumagsak, kundi tiwala at pangarap ng kanyang mga empleyado. Nasaan ang iba? Dinala ba sila sa ospital? Ang suspect? Sunod-sunod na tanong niya. Inaalam pa rin namin kung sino may pakana nito. Sa ngayon, kailangan mo munang harapin ang mga taong nakakaroon ng malaking pinsala. Kailangan din natin itong magapan. Lalo na't kalahati sa mga trabahador ang sugatan. Sa sumunod na araw ay kisunod-sunod ang kamalasan na natanggap niya. Nagprotesta ang mga tao sa harap ng kumpanya niya at kahit saan siya magpunta ay dala niya ang konsensya lalo na't siya ang may hawak ng project. Binayaran niya ang lahat ng bills at halos lahat ng natirang pondo sa building ay ginamit niya muli para sa lahat ng na-damage. Malinis at matibay ang mga materyales na ginamit ko roon at ipinadala. Paano marupok at luman ang dumating? Galit niyang tanong. Wala rin kaming nakuhang kasagutan sa driver dahil bigla itong nawala na lang. Sagot ng investigador. Ibig sabihin, binayaran ng taong yon para sirain ako. Yes, engineer. Nagtagis ang panga niya at humigpit ang hawak sa ballpen niya. Alamin mong lahat at gusto kong maagapan yan. Wala siyang ibang maisip kundi si Charil at Arthur. Silang dalawa lang ang kilala niyang may galit sa kanya at silang dalawa lang ang taong alam niyang traidor sa kumpanya, lalo na't may nakaraan silang 3. Huminga siya ng malalim at napatingin sa bintana ng kanyang opisina at nakitang marami na namang tao. Paalisin mo sila. Malamig niyang sabi. Boss, Nagtatakang tawag ni Marco. Wala tayong dapat na patunayan sa kanilang lahat dahil binayaran ko ng lahat ng damage. Nilingon niya si Marco at nakita niyang natigilan ito at napalunok. Wala rin akong ilalabas na pera para sa kanila. Ginawa ko ng parte ko. Yes, boss. Sa sumunod na oras ay lumabas siya ng kanyang opisina at nakita niya ang tingin sa kanya ng mga empleyado. Hindi niya iyon pinansin at agad siyang sumakay sa elevator at pumunta sa ground floor. Ngunit nang bumukas ang elevator, may kung sino ang nagbuhos sa kanya ng tubig at binato pa siya ng itlog. Ang kapal na mukha mo! Hindi mo ba nakakita kung anong ginawa mo, ha? Sigaw ng babaeng biglang nakapasok. Natigilan siya at napaawang ang labi niya sa gulat. Napatingin siya sa babae na ngayon ay nakatingin sa kanya. Nakasuot ito ng sombrero, itim na damit at may hawak pa itong mga itlog. Sa likod ng babae ay ilang mga batalyon ng mga tao na akala niya ay pinaalis na. Sa sobrang yabang mo, hindi mo na nakita ang resulta ng ginagawa mo. Napakayabang mo. Tingnan mo nangyari. Tingnan mo ang ginawa mo ang krimen sa mga trabahador at mga empleyado na walang ginawa kundi tanggapin na lang. Sigaw ng babae. Oh my God! Tumawa siya na para bang nababaliw at tiningnan ang babae. Narinig mo ang mga sinasabi mo? Oo. At malinaw na sinadya mong lahat. Sinadya mo dahil alam mong kakampihan ka ng mga mamamayan at ng mayayaman na katulad mo. At para makapaglikom ka ng pera. Sigaw nito. At bakit ko gagawin yon? I have all the money. I have the wealth. Kaya sinong tanga naman ang sasadyain ay pahamak ang mga tao niya? Galit niyang buliyaw. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya at nakita niya sa bukana ng kumpanya si Marco na nahanap kaagad ang mga mata niya.
Pakiramdam niya ay siya na ang pinakakawawa dahil sa mga empleyadong nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya sa mga oras na iyon ay siya na ang CEO na kriminal. Binato siya muli kaya napapikit siya, ngunit sa pagkakataon na iyon ay wala siyang naramdaman. Kaya nagdilat siya ng mga mata at natigilan nang makita si Marco na tinanggap ang itlog. Marco, nalaki ang kanyang mga mata. Okay ka lang? Tanong nito at hiniwakan ang kamay niya. Bakit? Tanong niya at napatingin sa mga kalalakihan na sabay-sabay na dumating. Ngumiti si Marco. Wala kang kasalanan, Valentina. Nandito ako para patunayan yun sa kanila. Napaawang ang labi niya at sa hindi inaasahan na pagkakataon ay napasingap siya at nabuhayan sa sinabi nito. Napatingin si Valentine sa kanyang opisina nang makita si Mr. De Leon na naghihintay kasama si Marco. Napatitig siya sa dalawang lalaki na ngayon ay nakatingin sa kanya. Napagtanto niya na may pagkakahawig ang mga ito. Sandaling nangunot ang kanyang noo at saka siya naglakad na pasok sa loob. Mr. De Leon. Engineer, are you okay? Tanong ng matandang lalaki. Natigilan siya at napalingon sa matandang iyon. Hindi niya akalain na iyon ang bubungad sa kanya. Lalo na't ang inaasahan niya ay ang galit nitong mga tanong. Nanatili siya sa pagkakaupo habang nakaupo naman sa upuan si Mr. De Leon at si Marco na nakatayo sa gilid. Okay lang po ako, sir. Tungkol sa building. Inaayos ko na rin po yung mga iyon. Ang hospital bills ay sinagot ko na rin po at under... Alam ko, engineer. Ang gusto ko lang malaman kung maayos ba ang lagay mo at kung kamusta ka ba rito. Napaawang ang bibig niya at napatingin kay Marco na tumango. Huminga muna siya ng malalim bago ngumiti at sumagot. Maayos mong kalagayan ko, sir. May mga problema lang dahil patuloy pa rin ang pagprotesta ng mga tao. Ngunit alam kong kaya ko to. I'm sorry for disappointing you, sir. Aayusin ko po dito at tapusin. Tumango si Mr. De Leon. Alam kong magaling kang engineer at alam ko rin na mas matalino ka pa sa iyong ama. Simpleng problema lang ito at huwag kang mag-alala. Tutulong din kami sa paglutas nito. Napangiti siya at nakahinga ng maluwag. Natutuwa po akong malaman yan, sir. Napag-usapan din nila ang kanilang mga solusyon sa problema at nagkaroon din sila ng kasunduan lalo na sa ibang lugar na niya ipapatayo ang nais nitong building. Hinatid ni Marco ang kanyang bisita, ngunit may kung anong kumalabit sa kanya para sundan ang mga ito, lalo na't hindi siya nagkakamali na magkahawig ang mga ito. Sumakay siya sa elevator at saka siya nakapag-isip ng maayos dahil hindi niya maitatanggi. Napaka-misteryoso ng family background ni Marco na hindi niya mahanap sa internet. Dumaan ba si Marco dito? Tanong niya sa empleyado. Nasa likod po sila, sa parking lot. Sagot nito at saka umalis. Lakad at takbo ang ginawa niya hanggang sa makita niya ang dalawang kalalakihan na nag-uusap. Nakita niyang naglabas ng sigarilyo ang ama ni Marco, habang ang binata naman ay nakasandal sa nguso ng kotse at pinaglalaroan ng isang gold diamond lighter na alam niyang mamahaling brand. Nahulog ko na sa kanya. Bakit hindi mo sabihin kung sino ka, Marco? Tanong ni Mr. De Leon habang humihit-hit ng sigarilyo. Para saan pa? Para sabihin niyang stalker niya ako noon pa man. At ngayon, para akong asong baliw na baliw sa kanya. Sagot ni Marco. Bumuga ng usok si Mr. De Leon at natawa. Hindi ba't ganun ka rin naman talaga sa kanya? Kaya mong i-give up lahat para mapansin ka niya. Kailan nga yun? Nag-isip ang matandang lalaki. College pa lang. College pa lang, crush ko na siya. At anong masama kung mahalin ko siya ngayon pa lang, Dad? Tanong ni Marco. Nagpunting ang tenga niya sa kanyang narinig. Napatingin siya sa dalawang lalaking nag-uusap na ngayon ay nakatayo na ng sabay. Nagtago siya sa pader at sinilip kung ano nga bang ginagawa ng mga ito. Kung mahal mo, magpa-imbestiga ka. Saad ni Mr. De Leon. Tumango ang binata. I have an idea. Walang pwedeng manakit sa kanya, Dad. Walang pwedeng humila sa mga pangarap niya. Hanggang doon na lang ang narinig niya dahil kumaripas siya ng takbo patungo sa elevator. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at mas lalong hindi siya makapaniwala na maririnig niya ang mga hindi niya inaasahang mga salita. Pumasok siya sa kanyang opisina at agad na hinanap ang pangalan ni Marco sa social media. Ngunit wala talaga siyang makita. Shit, totoo bang mga narinig ko? Pero paano? Habang natataranta siya ay kalmado nang pumasok si Marco sa opisina niya. Dala ang isang paper bag na naglalaman ng paborito nitong kape. Napatitig siya sa binata dahil sa ilang linggo niyang nasa madilim na parte ng buhay niya.
Si Marco ang nagsilbi niyang comfort person at ito ang nagsilbi niyang kakampi. Pero bakit kailangan itong maglihim sa kanya? Boss, Tawag ni Marco. Napakurap siya at inayos ang kanyang nakaponytail na buhok. Kamusta? Saan ka galing? nangis mo agad ako. Tanong nito pabalik at nilapitan siya. Teka, nanlaki ang mga mata niya at tuminto ang binata. Hindi kalayuan sa kanya. Bakit ba panay ang lapit mo? Kumunot ang noon ni Marco at para siyang nanigas nang biglang hawakan ng binata ang magkabilang pisngi niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata at bumilis din ang tibok ng kanyang puso dahil sa ginawa nito sa kanya. Hindi ba dapat masungit siya? Hindi ba dapat tinulak na niya ito? Pero bakit hinayaan niya? Pumayat ka. Hindi na rin bilog ang pisngi mo. What are you doing? Napailing si Marco. Nangangayayat ka dahil sa mga taong walang ebidensya na ikaw nga may pakana. Tingnan mo, hindi ka na chubby cheeks. What the hell? Singhal niya at sumiwalay sa binata na napatingin sa kanya. Ano bang ginagawa mo? At bakit mo ba ako hinahawakan? Biglang bumalik sa kanya ang narinig niya sa parking lot at kung paano tawagin ni Marco na dad si Mr. De Leon at ang mamahal nitong lighter. Napalunok siya dahil pakiramdam niya mas mataas na antas si Marco sa paningin niya at hindi dapat niya ito minamaliit. Magsabi ka nga sa akin. Gusto mo ba ako? Dinuro niya ang binata. Umayos ka! Natawa si Marco at sinarado ang distansya nilang dalawa. Nahigit niya ang kanyang hininga, lalo na't naramdaman niya ang paghawak nito sa likod niya bilang pag-alalay. Hindi ko alam na chismoso ka pa rin pala, boss. Pang-aasar ni Marco at tiningnan ang mga mata niya. Ano? Kung oo, ano magagawa mo, Valentina? Ano magagawa mo kung gusto ko nga ang boss ko? Isang malakas na sampalang iginawad ni Valentin kay Charil nang magpunta ito sa kanyang kumpanya. Sa labi pa lang ay umaalingasaw na ang baho nito, lalo na't nalaman niya na ang driver ng truck na puno ng materyales ay isa sa mga tauhan nito. Talagang may gana ka pang pumunta rito? Bakit hindi? Tumawa si Charil habang hawak ang pisngi nito. Gusto ko mapanood ang pagbagsak mo, Valentina. Gusto ko mapanood kung paano ka sinusuka ng mga taong akala mo suportado sa'yo. Nagtagis ang panga niya at mabilis na hiningila ang buhok ng pinsan na napasigaw sa sakit. Lahat ng empleyado ay takot na lumapit sa kanilang dalawa, lalo na sa kanya. Lahat ay hindi makagalaw habang nanonood sa kanya. Wala siyang ibang makita kundi ang galit sa kanyang puso dahil sa ginawa nito. Bitawan mo nga ako! Sigaw ni Charil na pilit kinukuha ang buhok niya. No! Gusto mong sumikat, hindi ba? Bibigyan kita ng isang palabas. Valentine! Help me! Sigaw ni Charil. Tumabi kayong lahat! Sigaw niya sa mga gwardya na pinipigilan siyang lumabas. Sa labas ng kanyang kumpanya ay ang mga taong araw-araw na yata nagpaprotesta laban sa kanya. Maging ang kanyang posisyon sa kumpanya ay nadadamay na rin. Kaya ang pamilya niya mismo ay pinagdududahan na ang kanyang kakayahan. Padarag niyang binitiwan si Charil na gusot ang buhok at nakaupo sa sahig. Gusto niyong sumagot ako sa mga katanungan niyo, hindi ba? Gusto niyo ring malaman kung sino ba talaga ang mastermind? Nandito! Tinuro niya si Charil. Nandito ang mastermind sa mga trabahador na napilayan at nasugatan. Hindi totoo yan! Sigaw ni Charil. Ang driver ng truck ng mga lumang materyales ay walang iba kundi ang tauhan ng kanyang pamilya. Paano ka may maniniwala kung magkadugo kayong dalawa? Sigaw ng isang babae. Ngumiti siya. Pinsan ko siya ng buo. Ngunit hindi ko ugaling i-adapt ang ugaling meron sila kasama ang pamilya niya. Kung gusto niyang bumagsak ako, ibabagsak ko rin siya. Isa pa, ginawa kong parte ko. Kaya tigilan niyo ng pagpapadala ng mga warnings dahil hindi yan uubra. Iniwan niya si Charil na pinagkakaguluhan ng mga tao. Pumasok siya at inirapan ang mga taong nandoon para makachismis o sumagap ng balita. Pero ang totoo, wala pa talaga siyang ebidensya na si Charil na ang gumawa. Gusto lang niyang maging patibong ang pinsan niya habang abala siya. Valentine! Tawag ng kanyang kaibigan sa telepono. Rose, ano nang balita? Tanong niya kaagad at umupo sa swivel chair niya. Base sa sinend mong picture ni Marco, confirmed na anak siya ni Mr. De Leon at silang may-ari ng mamahaling brand ng lighters, lalo na yung gold diamond lighter nila. Sila rin yung nagmamay-ari ng malalaking cruise ship at shipping line sa bansa.
Dumagdag lang din sa negosyo nila yung buildings dahil yun sa mga negosyo ni Mr. De Leon. Saad ni Rose sa kabilang linya. Kung mayaman naman pala siya, bakit siya nag-apply bilang sekretarya ko? Natawa si Rose. Alam mo, sa sobrang sungit at maldita mo, nagiging manhid ka na. Ha? Tanong niya habang pinapaikot ang ballpen sa kamay niya. Hindi mo alam? Ever since college tayo, crush ka na niya. Torpe lang siya kaya madalas misteryoso siya. Minsan nga para siyang palitaw eh. Anong palitaw? Ano bang pinagsasabi mo? Palitaw! Lulubog at lilitaw! Tumawa ng malakas si Rose. You know what? Ewan ko sa'yo. Delusional mo masyado. Truth yan, Miss CEO. Interesado ka ba sa kanya? Sa bagay, he grew. Napaka-manly niya at malakas ang sex appeal. Baka malaki rin ang nasa. Oh my gosh! Napapikit siya at natawa. Shut up, Rose. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang kaibigan, ay bumukas ang pinto at pumasok doon si Marco na may dalang pagkain. Feeling niya tuloy, lagi siyang pinapakain nito, kaya pakiramdam niya, nananaba na siya ng tuluyan. Diet ako. Saad niya at umiwas ng tingin. Konti lang ang binili ko, kaya kumain ka na. Saad ni Marco. Bakit mo ba ginagawa to? Sinabi ko na, di ba? Gusto kita. Gusto kong ligawan ka. Mas lalo siyang natigilan at nag-angat ng tingin sa binata. Seryoso itong nakatingin sa kanya habang siya ay tila naputulan ng dila dahil sa gulat. Alam niyang nasabi na ni Marco ang pagkagusto nito sa kanya. Ngunit, hindi niya inaasahan na maniligaw ito sa kanya. Napalunok siya at pinagmasdan ang binata. Gusto mo makilala ko sino ako? Magpapakilala ko. Tumayo ng maayos si Marco at inilahad ang kamay nito sa harap niya. Marco Jace De Leon. Yan ang pangalan ko, Valentina. Napasinghap siya at nangilabot sa formal na boses ni Marco. Tiningnan niya ang kamay nitong nakalahad sa kanya. Valentina. Tinanggap niya ang kamay nito. Ngumisi si Marco at hinigpitan pang pagkakahawak sa kamay niya. Makita tayo bukas. Susunduin kita. Humiwalay sila sa pagkakahawak ng kamay at hindi na niya makontrol pa ang pagtibok ng kanyang puso. Lalo na't pakiramdam niya, natutunaw ang pagiging maldita niya. Natutunaw ang pader na binuo niya sa kanyang sarili at ang pagiging masungit niya. Pakiramdam niya ay nakahanap na siya ng katapat o tutunaw sa kanyang matigas na puso. Gusto mo ko makilala, kaya magpapakilala ko. Ayoko na magalit ka sa akin dahil naglilihim ako sa'yo. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad. Dahil maging dito sa kumpanya mo, sinundan pa talaga kita. Asshole. Bulong niya. Natawa naman si Marco. Sa cruise ship tayo pupunta. All you have to do is to be pretty, Valentina. Nakagat niya ang labi at agad na nag-iwas ng tingin. Napailing siya at napagtanto na kailangan niyang subukan. Subukan na magmahal. Sumasabay sa pag-ihip ng hangin ang buhok ni Valentina. 2 araw na silang nasa cruise ship at walang araw na hindi siya bored. Nakatulong din sa kanya ang simoy ng hangin at ang dagat para sandali niyang makalimutan ang problema. Masaya ako nagustuhan mo. Saad ni Marco na nasa gilid niya. Salamat sa pagsama mo sa akin dito. Kalimutan mo na lang din yung pang-aapi ko sa'yo ng sekretaryo pa kita. Nahihiyang saad niya. Tumawa ng mahina si Marco. Bakit? Nakukonsensya ka ba na araw-araw mo kong pinapahirapan? Trabaho mo yun, Marco. Malay ko ba na anak ka ng businessman? Nagsusungit ka na naman. Natatawang pang-aasar ni Marco. Siguro sa isang araw ay nakakatanggap siya ng bulaklak kay Marco. Laging masarap ang pagkain niya at komportable siya sa mga staff ng binata. Nakita niya rin kung gaano ka-hands-on ang binata sa mga bisita, lalo na ang mga turista. Kitang-kita niya ang pagiging businessman nito. Pero honestly, ang saya ko na narito ako. Bigla ko nakalimutan ng problema ko sa kumpanya. At sandali ko nakalimutan na CEO ako. Tama lang pala na dinala kita rito, boss. Ayoko rin na nakikita kitang problemado ka. Lalo na't alam kong ayaw mo nagkakamali. Lalo na't passion mo. Kabisado mo na talaga ako, 3 taon mo na akong sekretarya, boss. Kabisado na kita. Nakangiting saad ni Marco. Sa sumunod na oras ay kumain sila sa restaurant sa loob mismo ng cruise. At napakngiti siya dahil alagang-alaga siya ni Marco. Napagtanto niya na hindi naman pala masama ang sumubok at subukan ng pagmamahal. Tao lang din siya at hindi lang sa trabaho dapat iikot ang mundo niya.
Ang maming ko ay nasa ospital. Pero kasama naman siya ni tita. Sila muna yung pansamantalang nag-aasikaso sa kanya, habang ako naman ang nag-aasikaso sa kumpanya. Kwento niya. Kailan mo siya makakasama? Tanong ni Marco. Ngumiti siya. Kapag naging okay na siya, at kaya na niyang tanggapin na wala na talaga si Dad. At hindi na rin ako sisihin sa pagkakamali ko. Tiningnan siya ni Marco. Aksidente lang yun, boss. Wala kang kasalanan. Nang dumating ang gabi ay nagbar silang dalawa. Maraming nakakakilala sa kanya, hindi dahil sa sikat siya, kundi dahil sa trahedya na nangyari. Umirap siya sa kawalan at uminom ng vodka, habang si Marco naman ay hawak ang bewang niya. Kinakausap nito ang mga businessman at may pagkakataon naman na sumasagot siya. Marco, doon lang ako. Paalam niya. Tinignan siya ni Marco at tinapik ang bewang niya. Sure, susunduin kita mamaya. Ngumisi siya at nagpaalam sa mga tao bago siya pumunta sa kabilang side. Tumawa siya at ngumiti sa mga tao na nakikipag-usap sa kanya. Hindi nga lang niya inaasahan na makakita niya si Arthur na nakatingin sa kanya habang hawak ang baso ng tequila. Look who's here, sabi ni Arthur. Wala akong oras para sa'yo. Ako meron. Hinarangan ni Arthur ang daan at kinulong siya sa isang stool. Pagkatapos ng lahat na nangyari, sa tingin mo ba talaga, gusto pa kitang pakawalan? Ayun na nagkita na naman tayo. Matagal na tayong tapos, Arthur. Dapat nga wala na tayong pinag-uusapan pa. Lalo na't wala na rin akong pakailam sa sayo. Galit niyang usal. Umalis siya roon ngunit hinawakan ni Arthur ang kanyang braso. Tama lang para mapadaing siya sa sakit. Nagtagis ang panga niya at napatingin sa lalaki, na ngayon ay mariin ang tingin sa kanya. Bitawan mo nga ako. Wala na tayong dapat pag-usapan, Arthur. Nakuha mo ng lahat sa akin. Pati ang dream project ko. Kayo ni Charil. Singhal niya. Wala akong pakailam. Gusto ko mag-usap tayo. Gusto pa rin kita hanggang ngayon, Valentine. Gusto ko pa rin na magkabalikan tayong dalawa. Natigilan siya at napatitig sa lalaki. Kung hindi lang humawak si Marco sa kanyang baywang ay hindi siya matatauhan. Tiningnan niya ang binata at nagulat siya nang bigla siya nitong sunggaban ng malalim na halik sa harap mismo ni Arthur. Kanina pa kitang hinahanap. Bulong ni Marco sa gitna ng labi nila. Marco, nanlaki pa rin ang mga mata niya. Humiwalay si Marco pagkatapos nitong marahang kagatin ang labi niya. Napatitig sila kay Arthur na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa kanila. Habang siya ay tila naugat sa kanyang kinatatayuan dahil sa ginawa ni Marco. Ano problema sa girlfriend ko? Mariin at nagbabantang tanong ni Marco. Girlfriend? Gulat na tanong ni Arthur. Hinawakan lalo ng binata ang baywang niya dahil kung hindi, baka bumagsak siya dahil sa panghihina dahil sa halik nito. Napalunok siya at nagtago sa dibdib ng binata dahil kung makakita niyang itsura niya ngayon, mukha pa siyang bitin sa halik. Ito ng huling beses na makakita kitang kausap si Valentina. Kung hindi, hindi ko rin alam ang magagawa ko sa'yo. Marco, tara na please. Lumambing ang boses niya. Why? Gusto mo pa? Bulong ni Marco. Tumango siya dahil aaminin niyang nagustuhan niya iyon o baka dala lang ng dinang alak. Umalis sila roon at nagpatuloy sila sa isang cabin room. Pareho silang hinihingal na nakatingin sa isa't isa mula sa malalim at matagal na halik. Nagsiselos ka? Tanong niya habang nakaupo sa kandungan nito. Natawa si Marco. Nakakagulat ba na nagsiselos ako ngayon? Nilagay nito ang takas na buhok sa likod ng tenga niya. Bigla-bigla ka na lang nangahalik. Nakangising tanong niya at pinagmasdan ang mga mata nito. Galit ako kanina kasi ayaw kanyang lubayan. Kanina pa ako nanonood sa inyong dalawa. Natigilan siya at napalunok. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya, lalo na't nangyayari na nga ito sa kanilang dalawa at pakiramdam niya, hindi na siya makakaahon pa. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang buhok ni Marco na nakatingin sa kanya. Nilayon ka nga. Kagaya ng ama mo, matinik talaga kayo sa mga babae. Baby, ilang taon ako naghintay sa'yo. I've been loyal to you since college. Namamaos na sabi ni Marco at hinalikan ang tungki ng ilong niya. Gumisi siya at napatango. Wala na talagang atrasan ito. Talagang nahanap na niya ang nagpatunaw sa puso niyang maldita. Bumalik sila Valentine sa dati nilang ginagawa sa kumpanya. Nagumpisa na rin na makita niya ang ebidensya na nagtuturo kay Charil at sa pamilya nito sa pangsasabotahe sa kanya.
Umalis ng bansa si Arthur. Pero hinahanap na siya ng mga tauhan ni Mr. De Leon. Saad ni Marco. Natigilan siya. Hindi pa rin talaga ako sanay na sekretary kita. Tumawa si Marco at hinawakan ang pisngi niya. Okay lang yan. Mahal ko ang trabaho kaya huwag kang mag-alala. Napailing siya dahil magmula nang malaman niya ang tunay nitong estado sa buhay, ay bigla siyang binalik sa nakaraan. Sa mga panahon na iritable at lagi siyang galit kay Marco. Sa pagpapahirap niya sa binata hanggang sa umabot sila ng madaling araw dahil sa utos niya. Lahat ng iyon ay nakakahiya para sa kanya, lalo na't mas mataas ang rank ng pamilya ni Marco kaysa sa kanya. Magpapa-interview ako sa news reporter. Gusto kong malinis ang pangalan ko. Saan mo gusto? Tanong ni Engineer Alora kasama ang ilang miyembro ng board. Sa labi ng kumpanya, gusto ko ng audience. Para saan? Tanong ni Marco. Baka mapahama ka. Ngumiti siya. Gusto makita nila na sincere ako. Nangyari nga ang gusto niyang mangyari at nang dumating ang hapon ay inasikaso kaagad ng mga empleyado ang gagawin niya. Nagulat siya nang dumating ang mga tauhan ng mga De Leon para bantayan siya at si Marco na nakasuot ng business suit. Ma'am, handa na pong lahat. Kayo na lang pong hinihintay sa stage. Saad ni Engineer Alora. Ngumiti siya. Salamat, Alora. Napakurap si Alora at natigilan dahil ito yata ang unang pagkakataon ngumiti siya sa empleyado. Umiwas siya ng tingin at agad na sumunod kay Marco. Sumakay sila ng elevator patungo sa ground floor at nang makarating doon ay nakita niya kaagad ang mga tao. Lalo na ang mga nagpoprotesta na laging nasa kumpanya niya. Good morning. Formal niyang bati. Tiningnan niya ang mga parating na bisita at lihim siyang napangisi nang makita si Charil kasama si Arthur. Mga kapwa mga nakataas ang noo dahil ang akala ng mga ito ay aamin siya sa mga kasalanan niya. Ang hindi alam ng dalawang traidor ay may video siyang nakahanda. Alam na ng karamihan ang nangyari sa project ng building ni Mr. De Leon at isa ako sa mga nag-handle ng project na yon. Marami nagprotesta, maraming nangialam, at mas lalong maraming nakahalongkat na dapat hindi naman kailangang pag-usapan. Lumabas sa screen ang ilang ebidensyang hawak niya. Lumabas din ang isang map kung saan ang mga mukha ng dalawang traidor ang nandoon. Click ng camera ang nakita niya at ang nanlalaking mga mata ni Charil. Isa si Charil sa traidor at lumot ng kumpanya. Isa siya sa mga naka-line up na engineer para sa project ni Mr. De Leon na ngayon ay ako nang may hawak. Ibig sabihin, ang mga ipapakita ko sa inyong lahat ay ang timeline ng project at ang mga taong ng traidor. Seryosong saad niya. Shucks! Bulungan ng mga tao. Ibig sabihin, hindi siyang may kasalanan. Tanong ng matandang babae na kasama sa nagpoprotesta. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay hindi niya inaasahan na makakita niya ang kanyang ina. Sakay ito ng wheelchair at kasama nito ang 3 gwardya ng kanyang ama. Napalunok siya at hindi iyon inaasahan. Wala akong kasalanan sa pagbagsak ng proyektong ito. Ang mga tauhan ni Miss Charil ang naging sanhi ng lahat ng gulo. Ang tanging nagawa ko lang ay hindi ko tinignan ng maayos ang lahat. Hindi ko tinignan kung tama bang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi totoo yan! Huwag kang sinungaling, Valentin! Sigaw ni Charil. Ngumiti siya. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. At hindi ako kailanman nagkulang sa babala. Tiningnan niya ang mga tao nagpaprotesta. Gusto ko pong humingi ng tawad sa pagkukulang ko bilang CEO ng mga mahal niyo sa buhay. Patawarin niyo po ako dahil hindi ako naging mabuting CEO. Magalang siyang yumukod at ipinakita ang sensiridad niya. Nang magangat siya ng tingin ay sunod-sunod na pumasok ang mga pulis. Rinig na rinig niya mula sa stage ang pagsigaw ni Charil at si Arthur na nagtago sa mask at lumabas. Nagkasundo silang dalawa ni Arthur hindi para magkaayos sila. Nagkasundo sila dahil iyon ang tama at dapat na gawin. Valentin, bawiin mo nga yung mga sinabi mo. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Kaya wag mo akong idamay. Matibay yung ebidensya laban sa'yo, Charil. Kung nakinig ka lang sa akin noon, hindi ka aabot sa ganito. No! Aminado ka na iinggit ka. Ginawa mo lang to para pagtakpan ng ama mo. Para pagtakpan ng mga ginawa nyo. Padarag na binawi ni Charil ang braso niya at tiningnan ang kanyang tita. Tita, alam mo nagsisinungaling si Valentin. Alam mo siya yung may... Nagulat siya ng isang malakas na sampala galing sa kanyang ina ang nakapagpatumba kay Charil.
Maging ang mga businessman at mga asawa nito ay gulat na napatingin sa kanyang ina. Mabilis siyang bumaba at inawat ang ina. Nawala man ako sa sarili ko. At nawala man ako ng bait. Pero malaki ang tiwala ko sa nag-iisa kong anak. Malaki ang tiwala ko. Kagaya ng pagtitiwala ng kanyang ama sa kanya. Mommy, nangirid ang luha sa mga mata niya. Nagulat siya dahil tumayo talaga ang kanyang ina mula sa pagkakaupo. Oh my God! Inamin mo rin ang kamalian mo. Kaya aminin mo na rin ang kasalanan mo sa mga taong sinira mo. Hindi kami magkasundo ni Valentin. Ngunit alam ko ang kakayahan ng anak ko. I know she did well. I trust my daughter. Saad ng kanyang ina at tiningnan ng mga pulis. Arrest this witch. Hanggang sa makaalis sila Charil ay nagulat pa rin siya. Humarap sa kanya ang ina at doon bumuhos ang luha sa mga mata niya dahil kahit anong maldita niya, mahina pa rin ang loob niya pagdating sa kanyang ina. Ang anak ko. Nakangiting saad nito. You did well, Valentin. Anak ka talaga ng daddy mo. Nagtawanan silang dalawa at niyakap ang kanyang ina. Napatingin siya kay Marco na nakatitig sa kanya. Binabantayan ang bawat kilos niya. Ngumiti siya sa binata at ngumiti rin ito at tumango. Hindi na mabilang ni Valentin kung pang-ilan na ba niya ang buntong hininga sa araw na ito. Ito ang araw lang naman ang formal na siyang ipapakilala ni Marco sa mga magulang nito. Kinakabahan siya, lalo na't malaking gulo ang nangyari. Dahilan para masira ang pangalan niya. Kinakabahan ka? Tanong ni Marco na nakayakap mula sa likod niya. Hindi naman. Sagot niya at awkward ng ngumiti. Mas nag-aalala lang ako sa sasabihin ng mami mo. Lalo na't malaking kahihiyan yung nangyari. Umiling si Marco at tumiwalay sa kanya kaya humarap siya sa binata. Tinitigan nito ang mga mata niya kaya napalunok siya. Ibang klase ng pakiramdam ang matitigan ng mga mata ni Marco. Tapos ng gulong yun, Valentina. Lumabas din na wala kang kasalanan. At ang pamilya mo na mismo nagsabi na hindi mo na kailangan mag-alala. From now on, you deserve freedom and happiness. I wonder, bakit mo ako nagustuhan? Paano ko ba dapat tanggapin ang pagmamahal mo? Just let it flow, Valentina. Hindi ako nagmamadali. Sa tagal kong hinintay ka, sa tingin mo ba papakawalan agad kita? Natawa siya. Kung sa bagay, hindi ko rin naman ito first time. Wala, ako nang last mo. Niyakap siya ni Marco. Ako ang magiging kasama mo sa altar. Nang dumating ang tanghali ay nagtipon-tipon sila sa bahay ng mga magulang ni Marco. Namangha sa siya disenyo at mas lalo siyang namangha sa mga nakaparadang iba't ibang klase ng kotse. Pumasok sila sa mismong loob at dumiretso sila sa garden kung saan nandoon ang mga ito. Mom, Dad. Tawag ni Marco. Oh! Tumayo agad ang ina ni Marco at ngumiti. Nandito na pala kayong dalawa. Magandang tanghali po. Bati niya at bahagyang yumukod. Ngumiti ang matandang babae at niyakap siya. Nanlaki ang mga mata niya, lalo na't hindi niya iyon inaasahan. Tiningnan niya si Marco na nakapamaywang at napakamot sa makapal nitong kilay habang nakangisi at napapailing. Sorry! Tumawa ang ina ni Marco at humiwalay. First time kitang namit ng personal. Talaga napakaganda mo ano? No wonder. Baliw na baliw sa'yo ang anak ko. Mom. Saway ni Marco at tumikhim. Hay nako. Huwag mo nga ako masaway-saway, Marco. Alam ko ang buong kwento. Mama na lang ang itawag mo sa akin, ha? Hinaplos nito ang pisngi niya. Ngumiti siya. Nice to meet you po. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng lalaking handang tanggapin ang kasungitan niya. Hindi rin siya makapaniwala na napakaraming plot twist ang buhay niya at ang mas malala pa roon, akala niya sa palabas lang nangyayari ang mga nangyayari sa buhay niya. Nakakatuwang isipin na may isang taong handa siyang saluhin at handa siyang alalayan kapag hindi na niya kaya pa ang hamon ng buhay. Masaya talaga kaming makilala ka, Valentin. Kilala ko ang daddy mo at isa siya sa gumawa ng rest house namin sa Cagayan de Oro. Nakita ko rin ang projects mo, ah. Maganda lahat. Masayang saad ng ina ni Marco. Salamat po. Iniwan lang po sa akin ni Dad yung kalahati ng trabaho. Credits to Dad pa rin po. Sagot niya. At least, nahasa ka sa ganoong gawain. Mas nahasa nga balidad mo at ngayon, kilala ka ng engineer. Nakangiting saad nito. Pakiramdam niya ay nawala ang bigat sa kanyang dibdib sa mga papuri nito. Tiningnan niya si Marco na nakangiti rin
habang pinapakinggan silang dalawa. Marami silang pinag-usapan at marami rin siyang natutunan kay Mr. De Leon na proud na ipinakita sa kanya ang mga gawa nito bilang inspirasyon niya. Ang mahalaga naman ay iayos na ang kaso na iyon, Valentin. Hindi mo na kailangan pang mag-alala. Saad ni Mr. De Leon. Pasensya pa rin po. I will work hard next time. Sigurado akong proud at pinagmamalaki ka ng daddy mo. Ganon din ang mami mo na bumalik na ang lakas. Umuwi siya sa araw na iyon na magaan ang puso. Bumaba siya ng kotse ni Marco at nasa tapat sila ng bahay niya. Nasa loob ang kanyang ina dahil gusto nito na makasama siya. Natawa siya nang halikan ni Marco ang labi niya. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Ang saya-saya. Nakangising sa ni Marco habang hawak ang kamay niya. Why? Kasi akin ka na. Sagot ni Marco at hinaplos ang kamay niya. Waiting for you is worth it. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa binata. Hindi pa rin siya makapaniwala na panghabang buhay na niya itong kasama. Hindi rin ako nagsisisi na buksan ang puso ko para matutunan kang mahalin. Saad niya at ngumiti ng matamis. Valentina. Ngumiti siya at tinaas ang dalawang kilay niya. Naramdaman niya ang pagkaplos ni Marco sa daliri niya kung saan nilalagay ang singsing. Bumilis lalo ang tibok ng puso niya. Lalo na't pakiramdam niya, alam na niya ang sasabihin nito at natatakot siyang pumayag siya sa pagkakataong ito. I want to get married. With you. Marco. Seryosong-seryoso ang binata habang nakatingin sa kanya. Naramdaman niyang nagkakagulo na naman ang mga halimaw sa kanyang tiyan. Alam niyang sigurado na siya sa binata, ngunit sa tingin niya, hindi pa siya handa. May kailangan pa siyang gawin na ikakapanatag ng puso niya. Gusto kong pakasalan ka. Sabi ni Marco at hinalikan ang likod ng palad niya. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Do you trust me? Oo naman. Can you wait? Tanong niya at mas lalong nangilid ang luha sa mga mata. Ngumiti si Marco. Determinado ang mga mata nito. Kaya kitang hantayin, Valentina. Niyakap niya ang binata at napapikit dahil alam niyang kahit magkalayo silang dalawa para sa pagpapagaling ng kanyang ina, alam niyang mahal siya nito. Humiwalay siya at tiningnan sa mga mata ang binata. 6 months. Saad niya at napatango-tango habang hawak ang kamay ng binata. Pagbalik ko, magpapakasal tayong dalawa, Marco. Gusto kong kunin ang apelyido mo na magagamit ko rin sa mga anak natin. Napangiti si Marco at tumango. 6 months? Basic. Hinalikan nito ang noon niya. Basta ipangako mo sa akin na babalik ka. Pangako. Saad niya at binigay ang charm bracelet na binigay ng kanyang ama. Papakasalan kita. Years later. Baby boy ang anak ninyo, Mr. De Leon. Congrats! Tila nakahinga si Valentin nang marinig ang sinabi ng doktor. Napangiti siya at sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang marinig muli ang panibagong iyak ng kanilang anak. Hindi siya makapaniwala na ganap na talaga silang mga magulang ni Marco. Thank you, sweetheart. Thank you. Paulit-ulit na saad ni Marco habang nakadikit ang labi sa kanyang noo. Ngumiti siya. Magpapahinga lang ako. Make sure na bantayan mo siya, ha? Tumango ang kanyang asawa. Ayusin ko mga gamit niyong dalawa. Hanggang sa makaalis na ang kanyang asawa, ay hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi niya. Hindi pa rin maalis ang saya sa kanyang puso, lalo na't healthy at walang sakit ang anak nila. Totoo ngang naghintay si Marco sa kanya sa loob ng 6 na buwan na pag-aalaga sa kanyang ina sa Amerika hanggang sa matapos ang therapy session nito. Ang healthy ng baby! Boses ng kanyang ina. Kamukhang kamukha ni Marco! Natatawang sa ni Rose, ang kanyang kaibigan. Pero sa kutis, lagma na kay Valentin. Moreno ito paglaki. Saad ng ama ni Marco. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang oras ba siyang tulog, ngunit nakita niya na lang ang buong pamilya nila ni Marco na nasa malaki nilang kwarto. Una niyang nakita ang asawa na nakatingin sa kanya. Naghihintay na mag-adjust ang mga mata niya. Baby. Tawag ni Marco at hinawakan ang kamay niya. Si Mikael. Ngumiti ang kanyang asawa. He's fine. Sabi ng doktor, masyadong malaki si baby, kaya kinailangan mong isasaryan. As long as healthy siya, ayos lang. Lumipas ang napakaraming taon ay kinasal sila ni Marco. Ang grande ang naging kasal nila dahil ayaw pumayag ng mga magulang nila na cheap ang kasal. Binigyan din sila ng bahay ng ama ni Marco at kotse naman sa kanyang ina. Lumipas din ng maraming taon ay gawa na ang high-end condominium building project
at nagkaroon na rin ng hatol ang mga nagkasala. Bawal ka muna sa mga pagkain na mamantika. Nagluto ko ng tinolang manok kaninang umaga. Saad ni Marco. Baby, wala ka bang trabaho? Tanong niya habang hawak ang kamay ng kanilang anak. Ngumiti si Marco. Naglib ako ng ilang buwan para tutukan kayong dalawa ni Mikael. Gusto ko maging hands-on sa inyo. Lalo na sa'yo, dahil sisarayan ka. Paanong work mo? Sa opisina ako ng bahay natin magtatrabaho kapag kailangan nila ako sa kumpanya. Please, just this once. Pagkatapos ng ilang buwan, kapag okay na kayo, tsaka ako aalis para magtrabaho. Napangiti siya dahil alam niyang hindi na magbabago ang desisyon ng kanyang asawa. Tiningnan niya ang kanyang anak at napangiti siya. Dahil napakalaki na nga nito at dilat ang mga mata. Ngumiti siya at hinayaan ng sarili na pagmasdan ang mukha ng kanilang panganay. He looks like you. Mikael George de Leon. Banggit ni Marco sa pangalan ng anak. Ang haba. Kaya niya bang sulatin sa papel yan? Siya pa. Kaya niya yan syempre. Ilang taon na rin ang nakalipas magmula ng kasuhan niya si Charila. Tsaka niya lang nalaman na pinalayas ng kanyang ina ang pamilya nito sa mansyon. Nalaman din niya na kinuha ng kanyang ina ang pera ng mga ito at binigyan din ito ng leksyon ang mga nagkasala sa kanila. Hindi na rin niya iyon inisip, lalo na't ang buong atensyon niya ay nasa kanyang sariling pamilya na. Aw, mahinang daing niya nang subukan niyang tumayo. Kaya mo ba, sweetheart? Tanong ni Marco na tataranta. Umiti siya. Okay lang, I can do it. Lumipas man ang napakaraming taon, ay hindi pa rin nagbago ang pag-aalaga, pagmamahal at pag-aalaga sa kanya ng asawa. Mas lalo niya lang napatunayan kung gaano karesponsable ang kanyang asawa at kung gaano siya nito kamahal. Sa loob ng ilang taon nilang kasal, hindi na siya nakarinig ng kahit anong issue sa pagiging babaero nito. Wala na rin siyang naging problema pa dahil mas nag-focus ito sa negosyo. Thank you, baby. Mahinang saad niya nang makahiga siya sa hospital bed. For what? Tanong nito habang naghihiwa ng mansanas. Ang swerte ko lang dahil ikaw ang ama ni Mikael at ikaw ang asawa ko. Nakakatuwa lang isipin na talagang umabot tayo sa ganito. Tiningnan niya ang anak na nasa maliit na kama bago niya nilingon ng asawa. Mas maswerte ako sa'yo, alam mo yan. Nilapag ni Marco ang plato sa degulong na lamesa. Alam mo kung gaano ako kaswerte dahil kahit alam ko mahirap ang magbuntis at kahit nakakatakot, nilaban mo pa rin. Gusto kong maging ina. Nagdesisyon ako magkaroon ng anak dahil gusto kong magkaroon ng sarili kong pamilya. Dahil sa loob ng maraming taon, nakulong siya sa puro trabaho lang na nakalimutan na niya ang sarili niyang buhay at ang kanyang sariling pamilya. Nag-step up siya para palaguin ang kumpanya at alagaan ang kanyang ina. Ngayon, ang tanging gusto na lang din niya ay ang bumuo ng pamilya na matatawag niyang sa kanya. I'm so proud of you. Saad ni Marco at hinaplos ang ulo niya. Nag-init ang kanyang mga mata sa luha, ngunit hindi iyon luha ng panghihinayang, kundi ng pasasalamat. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng sakripisyo, ngunit mas matimbang ang kasiyahan na nararamdaman niya ngayon. Marco, salamat. Dahil hindi mo ko iniwan. Salamat dahil pinili mong manatili, kahit sa lahat ng hirap. Umupo si Marco sa tabi ng kama. Hawak ang kanyang kamay. Hindi ko kailan naisip na iwan ka. Ikaw ang buhay ko. Ikaw at si Mikael. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Napangiti siya. Alam mo ba dati? Akala ko sapat na yung trabaho. Sapat na yung tagumpay. Pero ngayon nandito ka at nandyan si Mikael. Ngayon ko lang naramdaman kung ano talaga yung ibig sabihin ng tagumpay. Hinaplos ni Marco ang pisngi niya. Puno ng pagmamahal ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ito ang tunay na tagumpay. Ang pamilya natin. Hindi pera, hindi negosyo. Ikaw, ako, at si Mikael. Napatingin siya sa anak nilang mahimbing na natutulog. Sana, lumaki siyang alam kung gaano siya kamahal ng mga magulang niya. Sana, maramdaman niya na lahat ng ito. Ilalaban natin ang lahat para sa kanya. Tumango si Marco. Mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Pangako ko na gagawin kong lahat. Hindi lang para sa'yo kundi sa anak natin. Hindi ko hahayaang maramdaman niya ang kakulangan. Lagi tayo nandito. At sa sandaling iyon, kahit nasa loob sila ng ospital, ramdam niya ang init ng tahanan. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa presensya ng kanyang asawa at anak. Ang pamilya na matagal niyang hinintay at ang pamilyang aalagaan at paprotektahan niya
sa mga susunod niyang buhay. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.